kung matatandaan nyo, di ba nung nakaraang araw mga kababayan, nagkaroon ng press briefing etong si Yusek Claire Castro or etong si Attorney Claire. And then mga kababayan, di ba na itanong doon yung about sa sinasabi ni Bato de la Rosa na hindi po siya magsusurrender or hindi po siya susuko, mga kababayan, sa madalit salita. So ngayon, di ba nagbigay ng pahayag etong si Attorney Claire Castro patungkol po doon na kung saan sinasabi pa nga ni Attorney Claire, maliwanag pa na nung una, etong si Bato de la Rosa, mga kababayan, sinasabi pa dito kay former Senator Trillanes na kahit pa sumama, etong si former Senator Trillanes, once na lumabas yung arrest warrant laban po sa kanya, magpapaposa siya. And then kalauna, nag-iba na yung pananaw ni Senator Bato de la Rosa, and then hindi na daw siya susuko. So ngayon, pakinggan po natin yung rest back. Kasi rest back daw, mga kababayan, etong si Senator Bato, dito daw po kay Attorney Claire Castro. Yun yung pagkakasabi, mga kababayan, dito kasi sabi dito, akala nyo mga santo kayo. Bato hits back at Castro as if Duterte arrest made the country back. Yan yung sabi dito. So anyway, ito i-play po natin. Pakinggan nyo ha. Hindi pala, basahin na lang natin. Sabi dito, hindi nakabubuti yung gagawin ko or hindi daw po makakabuti para kay Senator Bato yung gagawin niyang pagtatago. Pero yung ginagawa nila, nakabubuti ba yon sa ating bansa? Yung hinuli nila at dinala nila si Pangulong Duterte doon sa daheg, nakakabuti ba yon sa ating bansa? Yan po yung sabi ni Senator Bato. Pero inyo, napakatindi na naging pahayag ni Senator Bato kasi wala na siya pagpipilian Once na lumabas yung arrest warrant laban sa kanya, wala siya magagawa kung hindi mag-surrender. Kung hindi sumuko, mga kababayan, hindi naman kasi siya pwedeng magtago Dahil kung magtatago siya, mga kababayan, mauhuli at mauhuli din po siya. Lalo na at isa po siya, mga kababayan, sa talagang dapat pagtuunan ng pansin once na lumabas yung arrest warrant laban po kay Senator Bato de la Rosa na manggagaling sa International Criminal Court na papadaanin sa Interpol. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi niya pa dito, nakakabuti ba sa kanilang chances politically dahil nabawasan ng isang Duterte na makakalaban nila. Yun naman talaga ang punot dulo diyan, kaya daw po ipinaaresto etong si dating Pangulong Duterte at kaya daw po sila ginigipit. Kasi nga naman, dahil daw kalaban ng administrasyon kaya pinag-iinitan etong mga Duterte. Pero kung iisipin po nating mabuti, mga kababayan, kaya lang naman kasi humantong sa point na ganito na hinayaan ni PBBM si dating Pangulong Duterte na harapin yung kanyang mga kasalanan ay dahil sobrang manira at maagang hinahangad ng mga Duterte na patalsikin sa pwesto etong si PBBM at gawing presidente ng sapilitan etong si Sara Duterte. Yan po ang dahilan. Okay, basahin nyo pa, babasahin pa natin. Ito daw. Ito pakinggan nyo mabuti, sabi dito ni Senator Bato kay Attorney Claire Castro, Miss Castro, akala ninyo mga santo kayo. Hindi nakakabuti ang gagawin kong pag-invade ng arrest, pero sa inyo, ikakabuti ng bansa yung ginawa ninyo. Paglapastangan ng ating konstitusyon. Yan yung sabi ni Senator Bato, galit na galit kay Attorney Claire Castro. Kasi nga naman, mga kababayan, talagang nung naitanong kay Attorney Claire Castro patungkol dun sa pagtatago ni Senator Bato, maliwanag pa, mga kababayan, sa sikat ng araw yung sagot ni Attorney Claire Castro. Kasi kahit naman tayo mga mamamayang Pilipino, nakita natin kung paano magyabang etong si Senator Bato nung panahon na hindi pa gaanong napapag-usapan itong arrest warrant na posibleng ilabas ng ICC. Diba sabi niya pa nga kay Trillanes, make my day, Mr. Trillanes. Kahit sumama ka pa, ikaw mag-post sa akin. Tapos, mga kababayan, may mga sinasabi pa siya na hindi niya pagtataguan ito at haharapin po niya. Pero ano na po ang nangyari ngayon? Nung nakita niya na talagang may arrest warrant, na aresto si dating Pangulong Duterte at dinala sa The Hague, Netherlands, biglang nagbago ang pananaw ni Senator Bato, mga kababayan, at saglip na sumuko
Kung sakaling lumabas na yung arrest warrant niya, mas pipiliin niya na magtago. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ito pa daw. Paglapasta nga ng ating soberanya, yung pag-surrender ng isang Pilipino doon sa dahig. Nakabuti, nakabuti ng Pilipinas yan? Tanong ni Senator Bato. At sagot ni Senator Bato, doon daw po sa sinasabi ni Atty. Claire Castro. Paglapastangan daw ng soberanya, yung pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa dahig Netherlands. Pero mga kababayan, ito, uulitin ko ulit yung sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit, na nung mga panahon na isinusuko ni dating Pangulong Duterte yung ating karapatan sa Pilipinas at gusto niyang gawing probinsya ng China, ang Pilipinas, mga kababayan, walang nag-react na Pilipino doon. Walang nag-react, mga kababayan, na mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte kasi sila nasa kapangyarihan at sila ang nasa posisyon ng mga panahon na yon at nakikinabang sila. Tapos ngayon, na sila naman ang napalagay sa sitwasyon na kung saan kinakailangan na pagbayarin sila sa kanilang mga kasalanan, ganito po yung sinasabi ni Senator Bato na pinapalabas niya, mga kababayan, na maling-mali yung ginawa ng ating gobyerno na isinuko sa dahig Netherlands etong si dating Pangulong Duterte. Pero maliwanag din naman sa sikat ng araw kung pagbabasihan po natin yung paliwanag ni Secretary Boying Remulla na kung saan mga panahon ni dating Pangulong Duterte hindi po talaga maayos ang pagdaloy ng justice system dito po sa ating bansa. Kasi nga, utay mo yung mga piskalya, mga kababayan, ay tinatakot di umano ng ating mga kapulisan noong mga panahon na yon. At kung titingnan nyo, yung mga nabibiktima, yung mga naiitumba, yung mga inosenteng nadadamay, pinalalabas ng ikinamatay, mga kababayan, patungkol po sa cardiac arrest, pero may tama pala ng bala sa ulo. Ganun po katindi, mga kababayan, nung panahon po nila. Kaya hindi rin po natin masisisi ang mga kababayan Pilipino natin kung mas pinili nila na magpatulong para makapagdemanda doon po sa International Criminal Court. Kasi nga, ang tingin nila pag nasa Pilipinas, mukhang malabo nila makamtan yung hustisya na inaasam-asam po nila. Lalo na, at ito pong kalaban nila ay dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At alam naman po natin na si dating Pangulong Duterte ay may impluensya pa rin dito sa ating bansa. Kasi nga, former president po siya. And then, mga kababayan, alam din naman natin na itong sina Senator Bato, mga senador po yan. At kahit papaano, may kapangyarihan din yan, mga kababayan. So ngayon, mas maganda na doon litisin itong sina Bato at yung iba pa na maaaresto kung sakali lumabas yung arrest warrant galing po sa International Criminal Court, mas magandang dun sila litisin sa dahig Netherlands. Kasi nga, hindi uobra doon yung mga padrino system. Hindi uobra doon yung kanilang kapangyarihan, mga kababayan. Kasi pag naandi dito sa ating bansa, mukhang mahihirapan yung mga pamilya na naghahangad ng hustisya. So ngayon, punta na po tayo, mga kababayan, dito po sa ating sunod na topic. Pero bago tayo pumunta sa sunod na topic po natin, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin na kung saan sinagot, mga kababayan, ni Senator Bato yung naging press ko ni Atty. Claire Castro noong mga nakaraang araw. Kasi di ba naitanong nga kay Atty. Claire yung lumalabas na balita na hindi magsusurrender at hindi susuko etong si Senator Bato. Anyway, ngayon punta naman po tayo dito. Kung matatandaan nyo kahapon kasi, mga kababayan, nagkaroon ng alyansa rally para sa bagong Pilipinas diyan po sa Cavite. And then alam naman po natin na etong si Senator Amy, mga kababayan, hindi na po sumasama. Hindi na sumasama sa ginagawang pag-iikot at paglilibot ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Buhat nung naaresto itong si dating Pangulong Duterte. At bukod pa nga doon, mga kababayan, di ba, nagsagawa pa nga siya ng sarili po niyang investigasyon doon po sa Senado, na kung saan ginamit nila ang Senado para pag-usapan yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero yung panawagan ng mamamayang Pilipino na umpisahan yung impeachment trial sa lalo't madaling panahon, hindi po nila pinapansin. So ngayon, pakinggan natin, mga kababayan, kasi babanggitin ni PBBM yung mga wala dito po sa kanyang rally or dito sa kanilang alyansa para sa bagong Pilipinas rally dito po sa dito sa Cavite. Ang binanggit lamang niya, mga kababayan, actually
dalawa yung wala, si Senator Amy at saka itong si Camille Villar. Pero ang binanggit lamang po ni BBBM ay eto pong si Camille Villar at nilikdangan niya etong si Senator Amy. So ngayon eto, pakinggan po muna natin. Ayun yan. Andyan po, siyempre, yung ating minamahal na champion, ang ating champion na si Manny Pacquiao. Na si Manny Pacquiao ay galing sa Bukidnon, sa Sarangani at sa Jensen. Ito pong si Erwin Tulfo. Ay laking Davao po ito at tumagal din siya sa Sulu. Ay kaya dahil po ay doon na destino ang kanyang ama. Sumama po siya sa kanyang ama at doon na destino ang ama po niya ay naging bayani ng ating bansa. Ang baka po hindi ninyo alam na merong dati pa bago pa si Senator Tito Soto, meron na pong Senator Soto. Wait lang, may ads lang mga kababayan ha. Pakinggan nyo, hindi mababanggit ang pangalan dyan ni Senator Amy. Ang unang Senator Soto po ay sa Cebu naman nang galing. Kaya naman, alam natin, makikita ninyo na nanggaling sa iba't ibang bahagi ng ating minamahal na Pilipinas ang ating mga kababayan, ang ating mga kandidato. Ay wala po dito ngayon, pero si Camille Villar, siya po, ang mga ninuno niya ay galing po sa Iloilo. Kaya Ilonggo naman. Kaya naman po, makita mo very well, kung ika nga, kung sabihin, balansyado po. Balansyado sa kanilang kaalaman, balansyado sa kanilang tinutugunan na problema sa iba't ibang lugar ng buong Pilipinas. Ang hangarin talaga ng ating alyansa. Okay, tanyo, sinasabi niya yung iba wala dito pero si Camille Villar lang yung binanggit mga kababayan ni PBBM. Actually, dalawa lang yung wala dyan. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Etong si Camille Villar at saka po itong si Senator Amy. Pero si Senator Amy mga kababayan, hindi na po binabanggit ng presidente. Kasi kung tutusin naman mga kababayan, tama nga naman na wag na siyang banggitin. Kung maaari nga, dapat hindi na siya isinama dito sa bagong Pilipinas slate. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kahit magbale-balentong itong si Senator Amy, hindi na naman siya mananalo. Kasi nga hindi naman siya susuportahan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kita nyo nga dun kay Sara Duterte pa nga lang. Diba kahit nagsagawa siya ng hearing para imbestigahan yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, wala pang kasiguraduhan kung siya ay ipopromote or itataas ang kanyang kamay nitong si Sara Duterte para suportahan ng kanyang mga taga-suporta. At saka kung titingnan nyo kahit etong si Basti Duterte mga kababayan at saka itong si Panelo, pangit ang tingin nila dun sa naging investigasyon ni Senator Amy. Ang tingin nila drama lang yon mga kababayan. Kung titingnan nyo, lahat ginagawa ni Amy Marcos para lamang tulungan itong mga Duterte. Kahit pa ang kalaban, noong kanyang ginagawa at alam niya masasaktan niya, yung damdamin ng kanyang kapatid mga kababayan. Pero anong ginagawa ng mga taong ipinagtatanggol niya? Anong ginagawa nung kabilang grupo na pilit niyang pinapanigan? Wala at hindi kinikilala yung kanyang sakripisyo. Nakuha niyo yung pinupunto? Hindi kinikilala. Kasi ano ba yung sabi ni Panelo mga kababayan? Drama lang. Ano pa yung sinabi nila ng Basti Duterte? Wala yan. Diba? So kung titingnan nyo, hindi nila nakikita yung ginagawang trabaho ni Senator Amy para matulungan etong mga Duterte mga kababayan, para matulungan etong si Digong. Ano po, pero minamasama pa rin ng iba sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kaya kung tutusin, tama lang naman Tama lang na hindi nabanggitin ni PBBM etong si Senator Amy. Kung maaari nga, dapat tanggalin na dyan sa bagong Pilipinas slate yung alam niya na hindi naman talaga siya sasamahan sa huli. Sa totoo lang mga kababayan, dapat tanggalin na ng presidente yung mga kandidato dyan sa bagong Pilipinas slate na alam niyang hindi siya sasamahan sa huli. Kasi may mga kandidato dyan mga kababayan na nagbabalat kayo lang na kunyari sinusuportahan ng presidente pero ang ending maka Duterte pala. Katulad ditong si Senator Amy. Kaya dapat talaga mga kababayan na wag na siyang banggitin ng presidente kasi hindi na din naman siya susuportahan ng iba sa mga kababayang Pilipino natin. Especially, lalo na at nakikita nila ng paulit-ulit, yung paulit-ulit din na pagbalentong ng prinsipyo nitong si Senator Amy. Biruin nyo
Nung una, kasama siya ng bagong Pilipinas Slate. Noong naaresto si dating Pangulong Duterte, biglang bumalentong na naman at nagsagawa ng investigasyon kahit nakareses ang Senado dahil saan tinatamaan, mga kababayan, ng issue, yung kanilang kaalyado